Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Tinitira ng bonggang-bongga. Bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasang dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Ito na nga syempre papunta na tayo sa exciting moment na Miss Universe Philippines. At ilang araw na lang ba? So, 3 araw na lang guys. So, malalaman na natin kung sino nga ba ang the next Miss Universe Philippines. The winner is, ayan yung abangan natin. Siyempre, maglalabas ako ng final prediction ko. I think bukas. So, yun. Kasi meron na akong set of winners. And, ayun. So, ipa-finalize ko na lang. Charot! So, yun. So, syempre, excited ako. Anyway, pag-usapan muna natin bago tayo pumunta doon sa final prediction natin. Pag-usapan na muna natin syempre yung mga tao na nambabas sa mga kandidata na talaga naman naloloka ako. Hindi ko maintindihan kung bakit nila ginagawa yan. Hindi ko rin nauunawaan kung bakit nila binabas ng bonggang-bongga. Pero ang mga naiisip ko ay baka natatakot sila or nai-insecure sa mga kandidatang to dahil nakikita nila na talaga ang mga candidates na to ay mga palaban. O, di ba? So, yun eh. Yun lang naman yung bottom line dito eh. Kaya nila yan ay tinitira ng bonggang-bongga. Pero ang tanong ko, sino kayang kandidata or mga manok ninyo ang pwedeng maging fried chicken sa coronation night? Sino kaya ang kakainin? Di ba? Sino kaya ang mangangain at sino ang mga magiging fried chicken sa mga manok ninyo? So yon, ingat-ingat tayo pagdating sa pambaba sa mga kandidata kasi kakaloka. Ako ha, ibabash mo ng ganon tapos hindi mananalo. Diyos ko, mahihiya ako. Kung ako yung basher. Mahihiya ako sa mga pinagsasabi ko. Maliban na lang talaga kung walang iya ka, di ba? So, talagang carry mo yun. Carry mo mambash, carry mo mang ano. Kasi, pag nambabash ka, parang iisipin mo, bakit kailangan mo i-bash? Di ba? Anong klaseng pagkatao ang meron ka? At bakit kailangan mong tirahin? For what? Nai-insecure ka ba? Naiinis ka? Di ba? So, ayun lang yun yung mga dahilan eh. Kaya yung mga basher, para sa akin, ang tingin ko sa kanila, sa totoo lang, ito yung mga taong walang kwenta. Kasi kung ikaw, kung matalino kang tao, at kung talagang ano ka, alam mo na mali yung ginagawa mo, alam mo na parang, for what? Ako minsan dumadating ako sa punto, patulan ko kaya to. Pero minsan iniisip ko talaga, bakit mo ibababa yung level mo sa ganitong klaseng pag-uutak? Di ba? So, parang wala ka na rin pinagkaiba sa kanya. So, dead ma. Di ba? Bahala ka dyan. Sayang na yung oras. Ganon. Anyway, so ngayon, pag-usapan natin kung paano nila binabash ang mga tao at magbigay tayo ng reaction. Sabing gano'n, nag-iba na pala ang crown ng Miss USA nang makita nila na may nag-post na si Bea Milan Windorsky yung sinuutan ng corona ng Miss Universe Philippines. 'Di ba, marami kasing gumagawa ng ganito na parang mukhang siya yung winner, so gawa tayo ng mga siya na yung panalo, ganon. So may nag-react. So ganon. Ako para sa akin, parang common sense eh. Nasa Miss Universe Philippines siya, tapos sasabihin mo USA. Mukha kang tanga doon sa comment mo, di ba? So, nakakaloka. Parang insecure lang yung dating. And then, ito pa, sabi ganun kay Bea Milan, hindi nga
ito talaga naloka ako dito. Baka nga hindi pumasok sa top 5 si La Union, gigil masyado, kitang-kita, lot for sure. Buti nga gigil siya, at least 'di ba? Nakikita mo yung determinasyon niya na gusto niya at yung willingness niya na gusto niyang manalo. So, hindi makakapasok sa top 5. Parang ayun talaga yung parang nagtaas ako ng kilay doon na parang talaga ba? Kasi kung iisipin mo, Bea Milan, yung caliber niya, hindi pang top 5. So, parang feeling ko, hindi ko yon kumbaga parang hindi ko talaga naiisip na hindi makakapasok sa top 5 si Bea Milan Windorski. Siguro yung kandidata mo mukhang malabong makarating ng top 5. Pero si Bea, parang feeling ko, sure ako, maaaring siguro kung sinabi mo, baka hindi siya ang manalo. Ganon. May possibility na mangyari yon na baka hindi si Bea ang manalo. Kasi pwede din naman talaga mangyari yon. Kasi kumbaga hindi naman 100% na parang ay kay Bea na to. Kasi hindi pa naman tapos yung competition, hindi natin alam kung may makakalusot ba. Di ba? Hindi din natin alam kung ano ba tumatakbo sa utak nila na baka mamaya ang winner ay iba, di ba? So yun, may possibility na ganun mangyari. Pero yung hindi makakarating sa top 5, parang lokohan yan. So, ayun yung hindi ko pinaniniwalaan. Kasi parang feeling ko, ang kalidad ni Bea, pang Miss Universe Philippines or pan top 5 talaga. Sigurado ako doon na makaka-top 5 si Bea Milan Windorski. So, kaya wish all the best para sa mga kandidata at manok nila dahil baka yun yung hindi makarating sa top 5 at maging fried chicken, di ba? So, good luck. And then, para sa sumunod na chika, ito, sabing ganon, La Union for Miss Eco International kasi ang galing niyang Miss Earth. Nicole Miss Universe 2026. Alam mo, sa totoo lang, maniniwala na sana ako doon sa sinabi niya. Kaya lang kasi parang ang akin, ganito bakit si Nicole, sinabi niya, okay na maging Miss Universe Philippines. Pero, hindi lang yung kay Nicole, sa lahat, madalas ko nasasabi, ay si Bea Milan pwede siyang maging Miss Eco. Ay si Bea Milan pwede siyang maging maging supranational. Ay si Bea Milan okay siya kung siya ang magiging Miss Cosmo. Okay siya kung siya ang magiging Miss Charm. Okay siya kung siya ang magiging kung siya ang magiging Miss Eco. Mga ganon. Pero pagdating sa Miss Universe, hindi okay. Pero galit sila, di ba? Kung iisipin mo, ang dami nilang kuda kay Bea, ang dami nilang sinasabi about Bea. Pero, okay sila kung mananalo. Sabi ganun si Bea, hindi naman niya Pilipina eh. Fake Pilipina yan. Yun, number 1. Number 2, sinasabi nila si Bea, hindi naman, USA yan eh. Ganon, number 2. Tapos number 3, okay si Bea sa mga ganitong crown. Pero pagdating sa Miss Universe, hindi okay. Di ba? So, ako, para sa akin, bakit mo naisip na okay si Bea for supranational, na manalo siya doon, manalo siyang ganito, pero sinasabi mong fake Pilipina siya. Sinasabi niyong pang Miss USA siya. Pero, okay sa inyo kung ang makukuha niya, Miss Eco, Miss Supranational, Miss Charm, at kung ano-ano pang mga dyan. Pero, yung manok ninyo, okay na okay maging Miss Universe kahit hindi ganun kagaling. Kahit hindi ganun kagaling kumuda, okay sa inyong maging Miss Universe. Kahit nakikita ninyo na hindi naman pang Miss Universe, nalalamunin lang naman sa Miss Universe ng buo. Di ba? Sana, kung ganun yung sinasabi ninyo doon sa kandidata ninyo, ganun din yung sabihin ninyo kay Bea na si Bea malakas ang laban. Pero syempre naniniwala ako na mas malakas yung laban ng kandidata namin. No? But okay pa yon. Pero sasabihin mo, yung kandidata mo pwedeng maging Miss Universe pero si Bea hindi. Tapos hindi naman ganun ka-caliber. Mag-isip-isip ka sa sinasabi mo, di ba? So yun, so ang akin, maging fair. Kung sinasabi mo si Bea
ay pang-eco, sana sinabi mo din yung candidates mo, pang-eco din siya. Di ba? So yun, yung ganun. Pag sinabi mo yung candidates mo, pang Miss Universe, dapat si Bea, pang Miss Universe din. Nakakaloka kayo. Ganon. Ganon lang kasimple yun. And then, eto, mayroon naman. Sabing ganon, si Cebu Province Clapper, hindi rin Miss U ang face, kulang sa height, walang, kaya tuyot naman ang Pinas. Ha ha ha. Parang, hello. So, pero, yung kandidata niya, okay maging Miss Universe, di ba? So, yan ang akin. Hindi ko nakikita magiging clapper si Cebu Province. Tulad din ni Bea, malaki din yung chance na makapasok sa top 7. Pero may pangyayari na possible na magulat tayo ay wala siya sa top 7. Pwedeng ganon. Pero sa kalibre naman ni Cebu Province, aba, imposible na hindi ito makatungtong doon sa top 7. Kumbaga, maliit yung chance na parang kung iisipin mo ay hindi ito makakatungtong ng top 7. Yung ganon. Maliit yung chance na yon. Pero nandoon ako, naniniwala ako na kaya ni Nicole Borromeo na makarating hanggang sa dulo ng competition. Kaya nga tayo magkakaroon ng reaction after ng pageant kasi yung mga inaasahan natin at yung mga hindi natin inaasahan na pangyayari ay doon natin pag-uusapan, di ba? So yung mga sinasabi ninyo dyan, so malalaman natin yan in the future. Ako, experience ko to nung nakaraang taon, ng dami nagsasabi about Atisa Manalo. Pero yung nanalo na si Atisa Manalo, lahat sila hindi ko na sila nakita. Kanya-kanyang tago na sila, di ba? Kung minsan isipin mo lang, nakakatuwa na lang din eh. Pero sa totoo lang, ay nako, nakakaloka kayo. At para naman sa sumunod, eto. Sabing ganon, kay hindi rin nakalusot, syempre si Pampanga. Ba't magpapadala ng Normalita? Kung pwede naman si Bea na perfect na. Wala ka nang aalalahanin pa. Di ba? So medyo nakakalungkot kasi may mga ganitong mga comments. Ako, para sa akin, si Pampanga, isa to sa mga potential na pwede talagang manalo din ng Miss Universe Philippines. Di ba? Pwede tayong magulat na, oy, baka mamaya ang resulta sa Pampanga pala. So, ganon. Kumbaga, parang ang akin, well-deserved. Kasi, ginagawa naman yung best ng team ng Pampanga para manalo sila sa competition na to eh. And then, yung sasabihin mo na, hindi naman siya normal, may kulang pa eh. Parang how do you know? Di ba? Siguro, bigyan natin siya ng time na ma-prepare niya yung sarili niya ng bonggang-bongga. Kasi sabi ko nga sa inyo kahapon, si Pampanga may height, may beauty. So yes, baka kulang sa ganito, pero kasi ayan, pwede namang mapuunan, di ba? Pwede naman siya makaariba ng bonggang-bongga. And then, let's see in the future, di ba? So yun. So ako, para sa akin, malakas din yung laban ni Pampanga at hindi ko nakikita na parang sinasabi ninyo na parang ay hindi siya pwede. I think pwede. Bakit hindi? Meron naman siyang ganda at may height siya, may body siya, nakakagalaw, nakakapagsalita. Bakit hindi pwede? Kayo, grabe kayo, no? So, next is, syempre, eto nga, sa nasabi nila Baguio. Mahina ang laban sa Miss Universe. To be honest, hindi ko masabing mahina. Kasi si Baguio, kung pipiliin natin yung 10 kandidata ng malalakas, isa dun si Baguio. And tulad nga na sinabi ko, you cannot underestimate yung kakayahan ni Baguio. Kasi si Baguio kasi kayang magsalita, kayang gumalaw. So, ako, para sa akin, yes, baka doon ka na wala siya noong nakaraang sa Misamis. Pero syempre magkakaroon naman to ng laban pa eh, di ba? So magkakaroon sila ng laban at ayun yung abangan natin. So ako, yung ibinibigay ni Baguio, 100% na galawan at naniniwala akong kaya niya talagang pumabog sa laban ng Miss Universe Philippines. And wish all the best para kay Baguio. At nakikita ko naman na talagang umaariba, kumakabog, at naniniwala ako na kaya niya makipagsabayan sa lahat ng mga
kandidata dito. So, laban lang at magtiwala, di ba? Yun lang naman yung kailangan gawin magtiwala sa kakayahan ng mga kandidata at let's see in the future kung ano magiging resulta, di ba? So ako, malakas sila sa totoo lang. Lahat ng front runner ay nakikita natin na talagang kanya-kanyang ariba, kanya-kanyang lakas, and good luck, di ba? Wish all the best talaga sa lahat at laban Pilipinas. So, hangad ko ang tagumpay ng bawat isa. So yun, so sana wag na lang natin sila i-bash na wala namang katuturan at sana bigyan natin yung momento sa kanila na makapag-compete ng todo-todo sa competition na to. And good luck sa lahat. Laban. Di ba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyo lahat sa love and support. Sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.